So mula dito sa may Blumentritt Station ng LRT tsaka PNR ay pupuntahan naman natin yung Laon-Laan Station dito sa may unahan at yung Espanya. Puntahan natin yung mga gilid o yung mga bahay na mga tamaan ng connector road na to para makita natin kung gaano pa karami or gaano pa kahirap yung gagawin nila, pagdadaanan nila. Alright, let's go. Ito yung papuntang Tulay. Tapos ito naman yung papunta dun sa Laon-Laan. Itong papuntahan natin. Kaya natin kumanan dito sa may unang kanto siguro. Dito ay may ginagawa silang repairing din ng kalsada. Ito natin kumanan dito sa may Makiling Street. Tingnan natin. Uy, ano pa to? Ito pala yung bandang ano pa sa may Tulay. At kanan tayo dito. Ay, kaliwa tayo. Kanan tayo dito sa may anong street ba to? Calamba Street. Dito tayo kanan. Yun. Dito yung area na matamaan ng connector road. Lagpas konti ng tulay. Ito yung tulay. So itong mga kabahayan dito ay talagang matamaan to. Yung iba dito ay wala ng tao. Tapos dito may mga nakatira pa dito sa area na to. Yan, ito lang po yung tulay yung lampas ng galing sa Blumentritt Station. Tapos yun, ito na yung bandang Laon-Laan Station. Puntahan natin. Yan, itong mga bahay dito talagang matamaan to. So, kailangan bayaran yan. Mga yan. Yan, gaganda pa naman mga bahay dito. Yan, no. Wala kailangan sagasahan yan. Kailangan nilipat sila. Yan. Yan yung mga bahay dito. Ang gaganda. So ito, mga tamaan lahat to. Hanggang dito na. Ito na yung bandang malapit sa Laon-Laan Station. Yan. Ito may mga concrete columns na siya. Yan o. May mga columns na dito. Ito. Matagal na rin na Matagal na rin na tayo to. Siguro itong mga nandito sa likod natin ay hindi pa bayad. Kaya ganon. Yan. Yan, may crane dito. Ito, tapos na rin to. Tapos na to. Marami nang tapos dito. Pupunta na yun sa may bandang Espanya. Yan. Sampaloc area na po to. Yan. Yan, dito pipinishing pa dito. So, anong street to? Ito na ba yung Maria Clara? Alright, dito. Malapit to sa may sa may Laon-Laan Station dito. Yan, yung mga columns na yan. Pasadahan natin hanggang dun sa may dulo. Yan, ito, may mga columns na. Tapos na to yung mga columns dito banda. Tapos ang ginagawa nila ay yung dito sa may katabi niya. Dahil dalawang hilera itong ginagawa nilang columns. Yung unang hilera ay tapos na, hanggang doon na yun Yun Ayan dito. Yan, matapos na itong mga columns na to. Yan na lang dito banda yung mga inumpisahan nila sa may katabi niya, katabing columns dito. Yan. Mahaba na rin mahaba na rin yung mga natapos na dito. Hanggang sa na to, lagpas na ng Espanya. Malapit na tayo sa Espanya. Yan. So mayroong train na dumadaan, kaya may tumutunog. Yun.
mayroong dinodemolish na bahay dito sa area na to. Yan. So doon tayo galing kanina. Umikot lang tayo kasi may truck doon na nakaharang. So yan, ito yung bahay na ginigiba na siya. May naiwan doon, nag-iisa, tapos to naiwan. So yun, balang araw, mga ilang buwan siguro or weeks ay gigibayin na rin to pag nabayaran na. Dahil baka hindi pa to nabayad din, kaya hindi pa na demolish. Alright, so balik tayo dun sa area na papuntang Santa Mesa. Yan. So far naman yung mga columns dito ay tapos na. Yung katabi na lang niya na columns, dahil dalawang columns pala to magkatabi. So yun, kaya tayo doon. Lagpas po to ng Laon-Laan. Sunod na estasyon doon ay Espanya. Tawid lang tayo. So yun, tawid lang tayo dito sa may banda, sa may lagpas ng malapit to sa may tulay dito na maliit ito yung creek na maliit dito. Yan. So to ginagawa na rin dito tong area na to. Tapos yung columns niya, doon na yung columns hindi ko alam kung mayroong columns dito kasi yung columns sa kabila ay tapos na. Tapos siguro mayroon din dito, magre-rebar sila dito. Sige, diretso tayo. So yun, lagpas tayo dito. Dito ay may mga columns na rin. Tapos ginagawa na yung taas, yung pinaka pier heads nya. Alright. Hayad tayo dito. Yan. Yan yung area na yan ay busy na rin sila ginagawa. So yun, kanan tayo dito. Ikot tayo dun sa may Espanya station. Espanya na yan yung sunod dyan. So ikot lang tayo para makatawid tayo sa kabila. Iya. Alright, nasa tayo, Espanya station. Yan. Gilid tayo dito. Hopefully. So yun, medyo umurong tong daanan or may barikada dahil lalagyan na to ng mga columns. Yan, bubungkalin na tong mga semento dito. Talagang mahirap talaga yung pagdaanan nila dito dahil maraming gagawin. Yung mga established na mga daanan, mga bahay ay talagang gigibain nila. Yan Yan, dito tayo sa may bandang Espanya station ng PNR. At salamat. So pwede tayong dumaan. So ganyan na sitwasyon dito. So kanan tayo dun sa kanto na yan. Yan, medyo medyo okay na rin dito. Yan, medyo marami na rin itong area na to. Marami na rin mga backhoe dito. Yan, as you can see dito, may backhoe na isa dito. Ay, dalawang backhoe. Wow. Yan, ongoing na rin dito may mga ginagawa na silang paghuhukay. Pero wala pang mga yung mga rebar dun sa mga columns nya. So bali pinapatag muna to or nililinis nila bago lagyan ng columns. Alright, so diretso tayo dun sa area ng itong street na to. Yan, kanan tayo dito. Hindi tayo makatawid dun sa kabila. Ayun tayo, tawid tayo dito. Kasi hindi na tayo makadaan dun sa street na yan sa kabila. So ito lang tayo sa may gilid nya. Yan.
Yan, may mga crane dito. Yan, ongoing na rin yung ginagawa nila dito na paghuhukay. Dahil may mga crane na marami dito. Area na to ay meron mga crane na rin. Tsaka nabakuran na rin yung lalagyan nila ng mga columns. So yun, anytime may pwede na sila maghukay dyan. So yun, hanggang dito lang muna itong part 2 ng vlog natin. And see you sa next vlog natin. Peace! Shout out ka na. Shout out ka na. Ano? Shout out. May babatiin ka, babatiin mo yung mga magulang mo. Yun na, mga kaklase mo. Shout out sa aking mga klase, ganoon. Sino ang presidente mo? Ha? Sino? Isko daw. Isko, Lenny o BBM? BBM. Iyo, BBM. Ikaw? Sabi mo kagadi na Isko. Ikaw? Isko. Ay, Isko ka? hindi BBM pala. Iyon, gigi. Ano ba ba yan? Oh, dahil yan, may sticker ako. Ito yung channel ko. Yan, channel ko yan. Ito po yung channel ko. Nay. Ano yung presidente niyo mo? Nay, sino po? Ah, BBM. Kayo, ma'am? BBM. Kayo po? BBM, si Sir Isko. Bigyan natin ng sticker si Sir. Isko si Sir. Tita pag na ano? YouTuber? Yun. Ito po yung ano ko, channel ko. Rex Drone TV. Alright. Sa pulis, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon sa laban at buhay ninyo ay dahil sa alanganin, shoot them dead. Isang mabuti at matipunot matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo. Yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya. Hindi niya tinanggihan kahit anong bigat pa yan. Kahit mahirap ay patuloy niya tayong pinapasan. Hindi ininda ang bigat kahit mapagod at puyat. Lahat sasaluhin upang maging maayos ang lahat. Yung pinunong kayang magbuwis kahit anong mangyari. Sa dami ng nagawa, yung din dami yung sinabi. Di lang puro salita at di lang siya puro banta. Handa niyang aksyonan sa abot ng kanyang magagawa. Nakakalungkot lang bakit ang dami pang bumabatikos. Di daw na aksyon si tatay at hindi daw kumikilos. Kung alam nyo lang siguro pakiramdam niya ngayon. Lahat kanyang hinarap maging maayos lang kayo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Wala siyang labang inurungan kahit na ano pa yan. Tubong Davao ang paninindigan niya ay malaman. Masakit magsalita, iba ang tabas ng bibig. Pero dahil doon maraming mga taong bumilib. Di mo makakaila na di mo rin siya hinangaan. Sa dami niyang nagawa at magandang nabalitaan. Kahit dami ang hadlang at ayaw sa kanyang ugali. Di siya ang dapat sisihin kung ano ang nangyari. Di nyo dapat sumbatan, wala kayong karapatan. Dahil di madali ang lahat kanyang pangatawanan. Hindi tayo makakabangon kung siya lang lahat kikilos. Tayo ay magtulungan imbis na siya ay ibatiko. Sa nangyayari ngayon ramdam niya kung ano ang hirap. Hirap na dinadanas ng bawat isang pamilya. Na parang lahat tayo sa bansay nakakulong. At pinipilit maayos lahat yun ni Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino. At yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat. Dahil para sa amin ikaw yung pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon kahit siya'y masagad. At pinipilit niyan lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari. Dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Di lang kayo pati siya ay gusto na ring sumuko. Pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangakong siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat. Tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Di iindahin mga sakit ng salita nyo. Dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidenteng di dapat patalsikin. Di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung
siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabuhay Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Sana naisip nyo man lang ngayon na sa kanyang edad, problema ng bansa at sa trabaho lagi siyang babad. Di niya lahat sinukuan yon, kahit siya'y masagad, at pinipilit niyan lahat ng sinabi niya'y matupad. Gusto niya na rin na matapos to kung anong nangyayari, dahil alam niya na ang nahihirapan ay marami. Di lang kayo, pati siya ay gusto na ring sumuko, pero di maaari dahil meron siyang pangako. Pangakong siya yung tatay na magtatanggol sa ating lahat. Tatanggapin kahit masaktan mo pa siya at maiyak. Di iindahin mga sakit ng salita niyo, dahil yung tapang niya walang makakapagpabago. Siya yung presidenteng di dapat patalsikin, di dapat sinasaktan ng salitang matatalim. Yung Duterteng nakilala nyo noon hanggang ngayon, di nagbago yun, siya pa rin yung Tatay Digong. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo. Salamat po Tatay Digong sa lakas ng loob ninyo. Salamat dahil may isang Pangulo na katulad nyo. Di sumuko na pagsilbihan ng bawat Pilipino, at yung tapang lakas ng loob ay walang sinisino. Di ka na mabubura sa isipan naming lahat, dahil para sa amin ikaw yung Pangulong tumatak. Kaya mahal naming Pangulo, mabuhay po kayo. Di mabubura ang katapangang pinakita mo.